Ayan na, talagang nagkakaroon na ng katuparan ang pangarap ni Marcos Jr. na magkaroon ng isang malaking pondo na makokontrol nito. Maharlika Investment Fund. Ang latest na balita, mga kabunyog, ang Land Bank, yung commitment mula sa kanila na 50 billion. Ito yung startup capital. Kumbaga ito yung panimulang capital kasi inaasahan nila magdadagdagan pa yan sa darating na mga araw at Parang seed capital ito, startup capital, 50 billion galing sa Land Bank, 25 billion galing sa Development Bank of the Philippines. Mayroon din yatang 50 billion din ba ang manggagaling sa Bangko Sentral? Yan yung panggagalingan ng startup capital ng Maharlika Investment Fund. So ang balita ngayon, naibigay na ng Land Bank yung 50 billion na galing sa kanila at yung 25 billion naman galing sa Development Bank of the Philippines, transfer na mula sa Land Bank at DBP papuntang National Treasury. Talagang ang bilis nilang umaksyon, Ang bilis nilang umaksyon pag pera. Wala. Talagang ang nanginginabang sa kasalukuyang mga nangyayari sa bayan natin. Itong swapang natambalang Marcos Duterte. ito mga kabunyog ang nanginginabang. Alam niyo po mga kabunyog, mga kababayan, mapanganib itong nangyaring ito. Bakit? Yang Land Bank po at saka yung Development Bank of the Philippines, totoo mga mga pag-aari yan ng gobyerno na bangko. Mga government-owned and controlled corporations yan, GOCCs, mga bangko yan. Pag-aari yan ng gobyerno, pero sa nakaraang mga administrasyon, hindi pinapakialaman ng gobyerno ang pondo ng Land Bank at DBP. Kumbaga, bagamat pag-aari yan ng gobyerno, hinahayaan yan na ang pondo ay patakbuhin ng kanilang board. Mayroon yang board. Totoo ang nag-a-appoint ng president ng Land Bank, ng Development Bank ay presidente. Pero once na ma-appoint na ng presidente ang president ng Land Bank at ng DBP, hindi na yan pinapakialaman ng presidente o ng gobyerno. Nagpa-function na yan bilang parang nagpa-function na yan na parang private corporation. Ang totoo, hindi siya private kasi public siya. Pero yung pag-function niya, kasi ang nangyayari, yung mga bangkong private tulad ng BDO, Banco de Oro, Bank of the Philippine Islands, Metrobank, private yan. Effective yung pagpapatakbo sa kanila. Kumikita sila. Ngayon, ang Land Bank at DBP, bagamat pag-aari siya ng gobyerno, government-owned and controlled corporation, pero tinitiyak na hindi napapakialaman ng gobyerno ang pondo niyan. Kasi nagkakagulo-gulo ang mga korporasyon pag pinapakialaman ng gobyerno. Pag pinapakialaman na ng gobyerno ang pondo ng mga bangkong kahit pag-aari ng gobyerno, yun din yung nangyari sa Bangko Sentral. Maaalala natin anong panahon ni Marcos Sr., yung matandang Marcos. Kung gustong kumuha ni Imelda noon ng pera mula sa Philippine National Bank, yung PNB noon, pag-aari ng gobyerno yan. Pati yung Bangko Sentral noon, Central Bank of the Philippines pa yan, pag may perma lang ni may short note lang ni Marcos, mag-release ng ganito, tapos kukunin niya ni Imelda Marcos. Yan, release na yan, bangko. Kaya noon, nagkalitsi-litsi ang mga central bank natin, yung mga bangko na pag-aari ng gobyerno tulad ng Philippine National Bank, dahil sa pinapakialaman ni Marcos noon ang mga bangko na pag-aari ng gobyerno. Kaya ang ginawa noon, ang Philippine National Bank, bininta na lang yan kay Lusyutan. Kaya yung PNB, naging pag-private na yan, bininta na yan kay Lusyutan. Ngayon, yung Bangko Sentral din, yung Central Bank, naglabas ng bagong charter, binago ang Bangko Sentral.
para hindi na siya mapakialaman ng presidente, tiniyak yung kanyang independence and autonomy. Sa loob ng mahabang panahon, mula kay Cory hanggang sa mga sumunod na administrasyon, ang Bangko Sentral, ang DBP at Land Bank, bagamat pag-aari ng gobyerno, kahit papano, rinirespeto yung independence and autonomy sa pagpapatakbo nito. Kaya hindi nalulugi. Kaya hindi nalugi yung DBP at Land Bank. Maganda yung takbo. Hindi tulad po nung panahon ni Marcos Sr., yung mga bangkong pag-aari ng gobyerno, na halimbawa ko na nga, yung Philippine National Bank, at saka yung kahit yung Central Bank, talagang nagkaproblema. Kasi kinukuha ni Marcos Sr. yung pera at saka ni Imelda. Mga kabunyog. Kaya yun mga sumunod na panahon, after ng martial law, sinigurado na hindi lang yung pagpapalit ng pangalan, yung Central Bank of the Philippines, naging Bangko Sentral, hindi lang yung pagpapalit ng pangalan, pinatatag ang Bangko Sentral para maging siyang independent and autonomous na hindi hawak ng presidente. Ganon din ang Development Bank at saka Land Bank. Kaya makikita nyo, ang Development Bank at saka Land Bank, kahit government-owned na mga bangko, pero nagpa-function siya ng sarili. Hindi siya nakukontrol ng presidente o ng mga politiko. Ngayon, anong ginawa nila sa Land Bank ngayon? Papakialaman na nila ang Land Bank. Kinuha yung pera, 50 billion. Yung Development Bank, kinuha rin yung pera. Kinuha yung pera ng Development Bank. So, ibig sabihin, wala na yung independence and autonomy ng Development Bank of the Philippines at saka ng Land Bank. Pinakialaman na ng gobyerno. So, malala ang nangyayaring ito, mga kabunyog. Malala ito. Kung dati, tinitiyak kahit papano na hindi dapat mapakialaman ng gobyerno ang Land Bank at ang Development Bank para hindi ito malugi, ngayon, pinakialaman na. Kaya, ano ngayon mga kabunyog, itong Land Bank at itong Development Bank na medyo maganda ang patakbo, ngayon na pinakikialaman na ng gobyerno sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund, pinilit ang Land Bank at saka Development Bank na na kumuha ng pera galing sa kanila, ibigay sa Maharlika Investment Fund. Yan yung nangyari dyan mga kabunyog. Totoo, hindi naman illegal yon kasi may batas nakalagay sa Maharlika Investment Fund. Nakalagay doon sa Maharlika Investment Fund yung batas na nag-create ng Maharlika na magko-contribute, mandatory po to mandatory ang Land Bank na mag-contribute ng fund na 50 billion pesos bilang capital fund. At saka yung Development Bank naman, 25 billion. Ang Bangko Sentral, 50 billion din yata. So yan na yung panimulang fund. Sa ngayon, hindi muna ni-require ng batas na ang SSS at GSIS ay mag-contribute kasi maraming nagalit. Yung mga pensioners ng SSS, nagalit. Saka yung mga sa GSIS. Kaya, para mabawasan yung issue sa Maharlika, hindi na muna ginalaw ang SSS at GSIS. Yan po ang ginawa nila dyan. Pero, walang nagbabawal pagdating ng mga araw, pag hindi na masyadong mainit ang dugo ng mga tao sa Maharlika Investment Fund, papakialaman din nila yung SSS na yan at GSIS. Sigurado yan mga kabunyog. Sigurado yan. Ngayon lang yan. Inuuna muna yung madali-dali nilang ito na ngang Land Bank at saka DBP. Ito na muna yung inuna. Saka Bangko Sentral. Pero sa susunod, papakialaman na rin yan ang papakialaman na rin ang SSS at GSIS. Sa katunayan, pinaliwanag yan ni Attorney Nery Colmenares. Nung minsang magkaroon ng forum, kami ng forum, pinaliwanag ni Attorney Nery Colmenares na walang nagbabawal sa SSS at GSIS na mag-invest sa bonds. Pwede namang bumili ng bonds ng Maharlika ang SSS at GSIS. Yon, walang nakalagay sa batas na bawal yon. Bibili ng bonds ang SSS at GSIS sa Maharlika Fund. Kasi
magbebenta ng funds ng bonds ang Maharlika. At pag nagbenta ng bonds ang Maharlika, bibili ang SSS at GSIS diyan. Ang sabi nila, hindi yan bawal. Hindi bawal sa SSS at GSIS na bumili ng bonds. Parang ang bawal ay mag-invest direkta ang SSS at GSIS. Pero kung nagbebenta ng bonds ang Maharlika at bumili dito ang SSS at GSIS, hindi bawal yon. So yan, iikutan nila tong batas na to. Kasi pag-iinteresan talaga ni Marcos ang pondo ng SSS at GSIS. Kasi yan, malaki yon. Naliliitan pa siya dito sa 50 billion na galing sa DBP. Maliliitan sila dito sa 25 billion na galing sa 50 billion na galing sa Land Bank at 25 billion galing sa DBP. Maliliitan sila dyan. Kaya papakialaman nila sa bandang huli niyan ang pondo ng SSS at GSIS. Gagawa nila sigurado yan ang paraan. Ngayon, imagine niyo mga kabunyog, ang sources ng pwedeng pagkunan ng korupsyon ni Marcos. Napakalawak na. Napakalawak na. Pangalawang taon pa lang ni Marcos. Pangalawang taon pa lang. 2023. Umupo siya 2022. Pero nakalatag na yung mga pwedeng pagkukunan ng korupsyon ni Marcos Jr., mga kabunyog. Unang-una, ang pondo mismo ng Office of the President. Sa 2024, 10.5 billion yata ang nire-request na pondo. Office of the President lang yan, Hindi kasama yung mga ahensya o departamento sa ilalim ng executive. Yung Office of the President lang, 10.5 billion. At sa 10.5 billion na yan, 4.5 billion ang pondo na hawak ni Marcos bilang confidential at intelligence funds. 4.5 billion po. Matindi. Matindi. Yan yung direkta sa Office of the President na pondo. 4.5 billion intelligence funds. Tapos yung mga big ticket infra projects, yung mga malalaking mga proyekto ng Department of Transportation, halimbawa mga bagong airports na malalaki, mga bagong daungan, mga relays, mga skyways, expressways, maraming project ang Department of Transportation. Kanino yan? Sigurado malalaki na naman ang SOP dyan ng presidente. Yun ngang DPWH flood control projects, 255 billion pesos mga kabunyog. 255 billion pesos. Flood control lang yan Sabi nga, mas malaki pa yung budget ng flood control projects ng DPWH kaysa sa buong budget ng Department of Agriculture. Yung buong budget ng DSWD at DOH, mas malaki pa yung flood control projects. 255 billion. Kung ang kukuha ng SOP dyan ay presidente at yung secretary ng DPWH, imagine niyo kung gaano kalaki ang SOP ng presidente dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Plus, ito pang Maharlika. Source na naman to ng korupsyon. Kaya, grabe, nakakalula mga kabunyog. Tapos anong ginagawa nila ngayon? Ang ginagawa nila, magpapataw ng mga bagong buwis, mag-uutang ng malaki sa ibang bansa. Yan po ang nito, mga dagdag buwis, lalo tayong mababaon sa utang. At yung mga itong tulad nitong Land Bank at DBP na dati hindi napapakialaman ng gobyerno, ngayon papakialaman na. At susunod na dyan, SSS at GSIS. Grabe po mga kabunyog ang mangyayari sa bansa natin.